So what's up mga boss? So for another vlog, another upload na naman sa ating YouTube channel mga boss. So for this video mga boss, makita natin yung ating sasakyan. This is Mirage, Mitsubishi Mirage hatchback 2012 model. So ngayon mga boss is i-share ko sa inyo kung paano yung basic na tips, no, paano malaman yung sira yung ating wheel bearing sa ating sasakyan. So kasi kahapon habang nagda-drive tayo mga boss, pansin natin yung ating sasakyan is may kumakalansing na siya, no, sa may bandang driver side ng gulong. So definitely pag mga ganyan, so pinakauna kong pinagdududahan is yung wheel bearing talaga, kasi nga all stock pa to. So almost na siya, 10 years to 11 years na yung ating sasakyan. So full stock po yung ating wheel bearing. So yun ang pinakaunang duda ko na possible na sira mga boss. So ngayon i-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung ano yung basic na mga paraan, kung malaman natin na palitin na yung ating wheel bearing sa ating gulong ng ating sasakyan. So again mga boss, this is Mirage 2012 model. Yan, Mirage yan. So chinek ko naman yung mga pangilalim ng ating sasakyan. Under chassis niya wala namang kumakalansing, maliban na lang dun sa gulong sa driver side. So check natin ngayon mga boss. So again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel mga boss, pa-subscribe na lang sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa ating mga next vlog. So yun mga boss, check lang natin. So kailangan lang natin ng siyempre yung ating mga tools, no. Number 1 yung jack natin, and then yung siyempre yung pangtanggal ng ating lug nut sa ating gulong, para maikot natin yung gulong, malaman natin kung talagang palitin na yung ating wheel bearing. So yun, umpisahan na natin mga boss. Let's go! So yun mga boss, umpisahan na natin na i-jack yung ating sasakyan para maalog natin yung gulong kung ano ba yung talagang possible na cause nung nag-iingay doon sa ating pangilalim habang nagda-drive tayo. So siyempre, bago natin maangat yung ating sasakyan, kailangan natin ng jack. So ito yung jack ko mga boss, manual jack lang ito, no. Kaya naman siya kasi maliit lang naman yung ating sasakyan, kasi ano lang to, Mirage na hatchback, no. So jack, napaka-importante itong jack. At saka meron akong siyempre itong kahoy, tabla. Ito yung patungan ko ng jack. Yan, para umangat yung jack. And then meron akong ito mga boss, ito yung pangtanggal ng ating lug nuts. Yan. Yan. And syempre, itong pangikot ng ating jack. Basic. So yun mga boss, umpisahan na natin. Lagyan na natin yung jack sa ilalim. So ito yung jack. So hanapin lang natin yung pinaka matibay na portion ng ating sakyan. Lagyan natin sa pinakailalim yung ating jack. Yung tabla. So itong part ito mga boss is bakal. So dito natin nilalagay yung ating jack para matibay talaga. Kasi pag dito sa may bandang plastic na part, dito sa may fiber, may possible na masira to. So dito natin sa may bakal na part lagay yung ating jack. So ikutin lang natin hanggang umangat yung boss. Tapos ito na yung ating pampihit. Ayan, papansin natin mga boss, umangat na yung ating sasakyan. So dito ako nagsimula mga boss sa may driver side na gulong, kasi dito yung napansin ko na may masyadong maingay pag tumatakbo. So angat na natin, let's go. So habang inaangat nyo mga boss yung ating sasakyan, habang nina-jack na, kailangan lagyan nyo yung sa may likod natin ng pangkalan ng gulong para hindi siya usad, or mas safe siya pag naka-handbrake yung ating sasakyan sa loob. So yun na mga boss, nakaangat na yung ating gulong. So makikita natin. So yun na. Dito pala mga boss, malalaman na natin na sira na yung ating bearing, kasi ang tigas ikutin ng ating gulong.
Hindi naman siya naka-handbrake, no? Tapos, di ba, may naririnig kayong kumakalinsing yan, no? So, dito pa lang boss, mga boss, alam na natin na sira na yung ating wheel bearing. Nag-stuck na siya, kaya na, ayaw na niyang umikot. So, ngayon, ang gagawin natin is bubuksan natin itong mga boss, itong mga lug nuts para matanggal natin yung gulong. So, ito yung isa sa paraan paano malaman natin kung wala na, palitin na yung ating wheel bearing kasi nag-stuck na yung ating gulong. Tigas lang yung ating ayan. Grabe. So, naririnig nyo mga boss. Parang may sumasayad na sa ilalim ng ating cord. So, hindi naman siya brake pad or dun sa may ano kasi yung brake pad rubber naman yun. So talagang ano to, yung wheel bearing niya is I think durog na siguro kaya sumasayad na siya every time na umiikot yung gulong. And then ang tigas tigas mga boss. So ito yung pinaka easy lang na way malalaman na natin na sira na yung ating wheel bearing. Especially sa akin na ito yung Mirage ko is ano na to, magti 11 years na or 12 years na. So all stock pa talaga yung mga bearing nito. So talagang dumating na sa punto na papalitan na talaga natin kasi nga sa katagalan na ginagamit. So may tendency talaga na masira yung wheel bearing. So yan, maririnig nyo. Yan mga boss. So dito pa lang, malalaman na natin na sira na yung ating wheel bearing. Yan, oh, tigas. Tigas mga boss. So yun. Buksan natin tong ating lug nuts mga boss. Kasi remove natin yung gulong. Tingnan natin pang ilalim kung anong sira. Pero yun, sinasabi ko sa inyo, ito yung pinaka best way kung paano natin malaman na sira yung ating wheel bearing. Tapos pag inaalog ng mga boss, yan o. Oh, wala na siya. So dito pala mga boss, alam na natin na sira na yung ating wheel bearing. So at least pagdating natin sa shop is hindi na tayo. Meron kasing ibang mga mekaniko na ano, nanggugulang ba no? Kahit yung sira is wheel bearing lang, maraming sinasabi ay sira yung mga tie rod natin. So mapapagastos tayo ng marami. So yun, dito pa lang at least may idea na tayo na bearing lang yung sira ng ating sakyan. Kaya nag-iingay siya. At least pagdating ko sa shop, hindi tayo maluloko ng ibang mga mekaniko na yung ibang mekaniko kasi ano pansamantala mga boss, yung mga lack of knowledge yung customer, maabuso naman sila. So dito pa lang, yung tinuturo ko sa inyo, ito yung basic lang. Kailangan na natin na wala na yung ating bearing. Dito pa lang mga boss, pag-ikot natin na may kumakalansing na parang bakal to bakal na. Ayun, tandaan na ito mga boss na sira na yung bearing. Tapos ang tigas oh, kita tayo nga. So yun, ano nga boss oh. Ang tigas dapat pag normal lang to, hindi sira yung bearing, freewheeling lang to siya no? So yun talaga, no choice na tayo, kailangan nating dalhin to sa shop and magpapalit tayo ng wheel bearing kasi pag tayo lang gagawa nito mga boss, wala tayong masyadong tools pagbukas ng ating para dito sa wheel bearing para matanggal. So kailangan kasing i-machine yun para matanggal talaga yung bearing. So best choice natin is pupunta tayo dun sa shop talaga para ma-replace yung ating wheel bearing and mapatakbo natin ng ulit yung ating sasakyan na si Mirage. So yun lang mga boss, sinare ko lang sa inyo yung basic lang naman to na ways pa-uwi para malaman natin na sira yung ating wheel bearing ng ating sasakyan. Pagdating doon sa shop, at least alam na natin ano yung papalitan natin, no? Hindi tayo mapagastos ng malaki. So, tingnan nyo. Napaka-tigas. Sakit sa tinga mga boss. Yun lang mga boss, sinare ko lang sa inyo yung basic lang na paraan kung malaman natin na sira na yung ating wheel bearing, no? Pag may kumakalansing habang nagre-ride ko yung may kumakalansing na bakal to bakal, so automatic na yan mga boss, suspect nyo yan is yung wheel bearing na. So kailangan nyo natin i-jack yung sasakyan, angat natin and then ikutin natin yung gulong
Pag ganito na yung maririnig nyo, kasi may experience ng tigas, wheel bearing na yan mga boss. Yun lang mga boss, salamat sa panonood ng ating video. Sana may natutunan kayo sa ating sinishare sa inyo. So, basic lang naman yun. And syempre, para iwas gastos ng malaki. Yun lang mga boss, salamat sa panonood. And don't forget to subscribe my YouTube channel para sa mga next video natin. So, God bless sa lahat mga boss, ride safe sa lahat, and peace out.